Magandang araw mga boss. Ang problema ni customer, medyo may kahirapan. Pwede kasing hindi ko masolve yung problema. Isa pa, inatasan ko na nga ito para gawin. Kaya lang si customer, malaki yung tiwala sa akin. Ang problema kasi nito mga boss, pag mainit na itong sasakyan ni customer, nagkakaroon ng knocking dito sa loob ng makina. I-rev ko yan mga boss. Kita nyo naman mga boss, nirev ko yan, pero wala akong narinig na kakaibang ingay. Sir, paribusin nga sir, paribusin nga. Yung alalay lang sir ha. Paribusin mo lang, daan-daan. Wala nang maingay eh. Wala akong narinig na ingay, pero may napansin ako, magaspang yung andar ng makina. Pero yung sinasabi ng driver at ng may-ari na merong knocking dito sa makina, wala naman akong marinig. Ganun pa man, naniniwala naman ako sa may-ari at sa driver. At para sigurado, dahil mainit naman na itong makina, mag-road test kami. Kaya naman pala hindi ko marinig, hindi naman pala ganun kalakas. Yung tunog niya kasi mga boss, yung parang tumutope na makina, pero hindi siya ganun katining. Ayan o, maririnig mo. Yung ingay kasi na lumalabas, parang holen na nag-uuntugan. Sabi nga ni customer, kaka-change oil niya lang itong sasakyan at yung pinakamahal pa na langis ang inilagay niya. Napansin ko lang sa pag-road test na ginawa namin, kapag ang takbo namin mabilis, nagkakaroon siya ng tunog na parang tope, na para bang hindi siya nadadaanan ng langis. Kaya nga nag-alangan na ako para ituloy pa yung trabaho. Pwede kasi sa gagawin ko, mag-iwan na ito ng bakas ng lumipas. Ibig sabihin yung ingay hindi na mawala, na mauwi na yung makina sa overhauling. Kaya nga nagsabi ako kay customer na 70% lang yung chances ko para maayos ko itong sasakyan niya. Bagamat no comment siya sa sinabi ko, umaasa pa rin siya na magagawa ko ito. Alam niyo mga boss, dahil sa pag-road test na ginawa ko, nagkaroon ako ng idea kung saan ako magsisimula. Tingnan nyo, pag nakaminor, wala akong marinig na parang may nag-uuntugan na bakal. Pero kapag dire-diretso yung takbo niya at mainit, dun lumalabas yung ingay. Alam niyo mga boss, di naman ako matalinong tao. Dahil pag gumagawa ako, umaasa lang ako sa tulong ng Diyos. Kasi nga, siya yung may sabi, hindi ka makakagawa, maliban na lamang tulungan kita. O diba, tama naman yun eh. At sana, mabuting tao itong may-ari ng sasakyan para mas madali kong maayos. Switch off ko na itong makina. Alam niyo mga boss, kaya ko naman nasabi yon. May mga tao kasi, hindi mo lang siya masagot sa comment. Sasabihin niya kagad, hindi naman sumasagot sa comment yan. Nagpaparami lang yan ng views. O diba, hindi magandang budhi yun. Lagi niyong tatandaan mga boss, nag-iisa lang akong gumagawa. Balik na ako sa trabaho. Sa naging assessment ko kasi dito, yung strainer ng makina dito sa langis, barado yan. Kahit na hindi ko pa nakita itong oil strainer niya, sigurado ako barado yan. Kasi sa mga naging experience ko, ganyan eh. Dalawang klase yung naging experience ko niyan. Pag barado ang strainer, pwedeng pag matuloy yung takbo, doon siya iingay. Pwede rin pag barado yung strainer, mabagal ang takbo, iingay din siya. Ayun. Yun naman mga boss, experience ko yun, hindi ko yun napanood o kaya nabasa sa libro o kaya naman minarequest lang sa akin. Kaya dito pag may nag-comment, minamali yung ginagawa ko, alam ko naman galing lang yun sa kwento sa'yo. Dahil kung marunong ka, ikaw yung nasa posisyon ko at hindi ako. At huwag kayong magagalit sa akin pag ginagawan ko ng paraan yung mga ginagawa ko dahil ang gusto ko lang naman makatipid yung customer. At kung lumiit man yung kita ko, problema ko na yun. Gaya nitong ginagawa ko, pag mainit na yung makina or pag mahaba na yung tinatakbo niya, mayroon na lumalagotok dito sa loob ng makina. Pwedeng mapunta yan sa overhauling, kung magawan ko ito ng paraan o di nakatipid si customer. Tanggalin ko na nga itong oil pan. Alam niyo mga boss, kung nandito kayo personal sa ginagawa ko, pagtataka ka kung paano pa nakakalusot yung langis dito sa strainer niya. Grabe yung bare, ang kapal eh. O tingnan nyo, kumuha ako ng kaunti, yung tumigas na langis. Yan yung naging assessment ko, na kapag mabilis na yung takbo ng sasakyan ni customer, kinukulang ng supply ng langis dito sa loob ng makina dahil nga sa yung oil strainer nito, naharangan na ng mga tubigas na langis. Sa pagtanggal naman ng oil strainer nito mga boss, meron lang yan 2 nut tsaka 1 bolt na number 10 para matanggal nyo itong oil strainer. Ito na mga boss yung oil strainer nya, pati yung oil pan. Dito sa oil pan mga boss, kung makikita nyo, grabe yung tubigas na langis na kumapit dyan. Oh. Kita nyo yung kapal nyan. At ito naman mga boss yung oil strainer nya. Kita nyo naman pati dito sa labas, kinapitan na rin ang tumigas na langis. At kung makikita nyo itong nagsasala ng langis mga boss, yung parang screen nya, ayan oh, barado siya.
Kaya ang nangyayari, nagkukulang yung supply ng langis, kaya nagkakaroon ng ingay dito sa loob ng makina na pwedeng ikahantong yan sa pagkasira ng makina mo. Balik muna ako dito sa ilalim ng sasakyan ni customer mga boss dahil nga sa lilinisan ko itong block niya. Siyempre naman mga boss, ang malilinis ko lang dyan yung kayang abutin ng kamay ko. Sa paglinis na ginawa ko dyan mga boss, nagpabili lang ako kay customer ng gasolina. Medyo binabarang ko yan, tapos ginamitan ko yan ng steel bronze para yung mga tumigas na langis dito sa loob ng makina kahit papano matanggal ko siya or mawas out. Importante kasi mga boss na bago mo ibalik yung oil strainer niya, syempre dapat malinis na yan. Pati itong oil strainer niya mga boss, ayan o, kita nyo, di ba? Kitang kita mo na yung screen, malinis din talaga yan. Pati yung oil pan, bago ko rin yan ibalik, kung makikita nyo, malinis na rin siya. Wala na yung mga kumapit na langis. At syempre, dahil okay na itong sasakyan ni customer, nalinisan ko na yan, pwede ko na ngayon ibalik itong oil strainer. Meron lang naman yan dalawang nut na number 10 at isang bolt. Syempre naman mga boss, yung strainer niyan, huwag niyong kalimutang ilagay yung gasket niya. Importante yon dahil sa pag wala yung gasket, pwedeng humina yung buga ng langis. At siguraduhin nyo pantay-pantay yung pagkakahigpit nyo ng mga tornilyo dito sa oil strainer. Hindi pwedeng gagalaw-galaw yan. Pag okay ka na dyan, dito ka naman ngayon sa oil pan mo. Gagamit ka ngayon dyan ng Beta Gray. Pwede mo rin yan lagyan ng Belimoid gasket mga boss pag gusto mo. Pero ako kasi nilalagay ko lang dyan Beta Gray. Ayan na yung magsisilbing gasket niya para hindi tumulo itong langis. Tapos dito naman sa block mga boss, medyo pahiram mo rin siya ng kaunti hanggat maaari yung manipis lang. Pag okay na, pwede mo na ngayon ilagay itong oil pan. Siguraduhin mo lang na maayos yung pagkakalapat mo. Tsaka mo ngayon ilagay yung mga bolt and nut. Ang diskarte dyan mga boss para hindi ka mangalay, lagyan mo muna ng tornilyo yung bawat kanto ng oil pan para mabitawan mo siya at maisa-isa mo na yung pagkabit mo ng tornilyo. Basta siguraduhin nyo lang na yung pagkabit nyo ng mga tornilyo na ipakapit nyo ng maayos sa thread dyan para hindi kayo makalustred. Basta lagi nyo tatandaan, sa inyo naman yung sasakyan, kaya samahan nyo lagi ng pag-iingat pag kayo ang magdi-DIY. At sa paghigpit naman ng mga tornilyo dito sa oil pan, hindi naman kailangan sobra-sobra sa paghigpit dahil pag naisagad mo na itong tornilyo mga boss, hindi mo na yan mapipihit. Ibig sabihin may hangganan lang yan. Kaya understood na kapag tumigil na yung pagpihit mo ng tornilyo, tama na yun para iwas problema ka. At dahil sa mahaba itong video mga boss, abangan nyo sa part 2. At pag gusto nyo mag-subscribe, maraming salamat. Bye-bye!